Hi guys! Samahan niyo ko ulit for today's video. Alas 9 na nga ito ng umaga kaya kailangan ko nang magluto ng ulam namin para sa umagahan. Nagtinapay naman na kami kanina pero kakain pa din talaga kami ng umagahan tapos iba pa yung pananghalian mamaya. Ganito talaga dito sa probinsya namin, 3 beses kumakain ng kanin lalo na sila tatay at nanay ko. Ayan, dahon nga ng saluyot at bunga ng ampalaya yung aking lulutuin. Magdidinigding nga ako or sa Ilocano, inabraw. Grabe, alas 9 pa nga lang ito ng umaga pero tignan nyo naman kung gaano katindi yung sikat ng araw. Mas lalo pang ang ramdam yung init dito kasi nasa bukid tong bahay namin. Hanggang siya. Sa ano? Sa January. Dito nga muna ako magluluto kila ate ko kasi nagluluto din si tatay. O diba, super aesthetic yung pot holder nila ate ko. Pwede na yan kaysa mapaso ako. Etong lulutuin kong ulam, lahat na kami dito. Kaya dapat papakuluin ko lang kasi si tatay ko ayaw niya ng ginisa. So ayan, nagpakulo lang ako ng tubig, tinimplahan ko ng bagoong isda, tsaka betchin, tsaka ako nilagay yung dahon ng saluyot. Dalawa nga yung lutuan ni ate, isang super kalan, tapos meron siyang lutuan ng uling tsaka kahoy. Sa super kalan kasi nila ang niluluto lang dyan yung madalian lang para hindi agad maubos. Nakakamiss din talaga magluto sa uling lalo na sa kahoy. Dati kasi talaga walang ibang lutuan dito kundi kahoy at saka uling lang. Kailan lang din sila nagkaroon ng super kalan or yung gasol. Konti na lang pala yung uling nila ate, hindi pa sila nakabili. Naunahan kasi ako ni tatay doon sa kanyang lutuan. Maaga ata silang nagutom ni nanay kahit nagtinapay naman sila kaninang umaga. Tamad na tamad nga kumilos ang kumari nyo kasi nga hindi ganun kasarap yung tulog ko dito. Nasanay na talaga ako na madaling araw natutulog or minsan nga umaga na. Magpiprito nga din ako ng bangus para kahit paano may sahog naman yung gulay namin. Pinagprituhan ko nga ito ng manok kagabi kaya dyan na lang din ako magpiprito ng bangus. At talagang nalagyan pa ng dahon ng malunggay, ayaw pa niya lumayas. Kumulo na nga yung aking gulay na saluyot kaya nilagay ko na din yung bunga ng ampalaya. Kung dati ayaw ni tatay ko ng bugbog, sarado na gulay or overcook, ngayon naman gusto niya sobrang lambot na. Iba na talaga pag matanda na, nahihirapan na silang ngumuya. Ayan, 3 pirasong hiwa nga lang yung bangus namin pero carry na yan, may masahog lang. Share na nga yung mga pipinsan dyan. Ang importante merong sabaw at saka gulay. Na ang mga oras na nga iyan ay nasa palengke si ate ko at sinama niya si Samira kaya walang aaligid-aligid. Luto na ang aking gulay at nagsandok na ako agad kasi narinig ko na si tatay, tinawag niya na si nanay, kakain na daw sila. Ipinaibabaw ko na nga lang yung isang hiwang bangus na nauna kong prinito sa gulay nila nanay at tatay. Share na nga lang silang dalawa dyan kasi malaki naman yung hiwa. So ayan, ganyan lang naman kalapit yung bahay ni ate ko dito sa bahay nila tatay at nanay. Ayan nga si tatay, nagpiprito siya ng daing at kakain na rin sila. Tinakpan ko nga muna yung ulam na binigay ko kasi napakadaming langaw dito sa amin. Nakita ko nga may ginawang sausawan si tatay, kamyas na may bagoong, namiss ko yung ganyang gawa niya. Masin. Kupay tikwanan. Tubog na. Ayan nga pala si nanay ko, nakaupo lang siya dyan sa gilid, hinihintay niya si tatay matapos magluto. Kahit nga naungat yung tatay namin or magagalitin, alagang-alaga niya yan si nanay namin. Mula nga nung nahirapan ng kumilos si nanay, lalo na sa paglalakad, si tatay ko na lahat gumagawa. Naglalaba, nagpe-prepare ng pagkain nila, nagluluto, nagsasando. Pati nga sa pagtitimpla ng kape ay si tatay na din. Tatayo na lang si nanay ko pagkakain na sila. Pagbalik ko nga, ayan, kumakain na silang dalawa. Lagi nga yan silang sabay kumain, tapos pagkatapos si tatay ko na rin nagliligpit at naguhugas ng mga plato. Pero minsan, hindi din maiwasan ni tatay na magreklamo sa aming magkakapatid kasi minsan talaga si nanay pasaway na din at matigas na din ang ulo. Kaya minsan, hindi maiwasan ni tatay na sabihin na kawawa ang nanay nyo pag ako ang unang namatay, walang mag-aalaga sa kanya. O diba, may narites na naman kayo ng kumari nyo. Marami ang natirang kanin kagabi sila ate kaya isasangag ko na lang muna. Normal na nga lang na ganyan yung mga daliri at kamay ko pag nandito ako sa probinsya namin. May mga pasok-pasok na nga rin ako pero magaling na din kasi nga ako yung chef cook nila dito. 2 linggo nga din nilang pagtsatsagaan yung luto ko. Umalis na madam mo. Walang load. At ayan na nga si Samira, dumating na sila ate galing sa pamamalengke. Kung mapapansin nyo nga, may halong itim-itim yung sinasangag kong kanin. Meron kasi siyang halong otogi rice. Yun lang muna guys for today's video at kakain na din kami. See you sa next vlog. Agyaman anak. Bye!